Ang sabi ng mama ko ay may isa pang paraan para kumita siya ng pera at yun ay ang makipaglandian siya sa mga nagbibigay ng regalo. Noong una ay hindi pumayag si Papa pero kinumbinsi siya ni Mama at sa kalaunan ay pumayag na rin. Tawagin niyo na lang po akong Yumi, ako po ay 15 years old at ang kwento ko ay magsisimula nung nagsimula din ang pandemic. Ang tatay ni Yumi ay isang UV driver at naapektuhan ang kanilang kita nang magsimula ang pandemic. Nahirapan ng mag-budget ang kanyang mama dahil sa sobrang hina ng kanilang kinikita. Naisipan ng kanyang mama na sumubok sa isang online app kung saan pwede siyang kumita habang kumakanta. Pumayag naman ang kanyang papa dahil sa tingin niya ay makakatulong din yun pinansyal para sa kanila at lumipas ang ilang buwan ay kumikita na ang mama ni Yumi. Ilang buwan ding naging regular ang kinikita ng mama ni Yumi pero bigla na lang nawala ang mga nagbibigay sa kanya ng gifts kaya wala na rin siyang masyadong kinikita. Kaya kinausap ng mama ni Yumi ang kanyang papa at ang sinabi ay meron pang isang paraan para kumita ulit siya ng pera sa online app na yon. At yun ay ang makipaglandian siya sa mga manonood at mga nagbibigay ng regalo dahil ang regalo na yon ay katumbas ng pera. Noong una ay hindi pumayag ang papa ni Yumi pero kinumbinsi pa rin siya ng kanyang mama at kalaunan ay pumayag na rin. Palaki ng palaki ang kinikita ng mama ni Yumi habang ginagawa niya yon samantalang ang papa niya naman ay paliit ang kinikita dahil sa limitadong pasahero. Kasama na dito ang ilang linggo na hindi pwedeng mamasada ang kanyang papa kaya nakasalalay ang kakainin nila sa kinikita ng kanyang mama sa online app na yon. Dumating din sa punto na nabaon sila sa utang at ang sabi ng kanyang mama ay meron pa daw paraan para mas lumaki pa ang kanyang kinikita at ito naman ang makapag-video call habang nagchotsorbahan sila sa app na yon. At syempre nung una hindi pumayag ang papa ni Yumi pero dahil wala na silang choice ay pumayag ulit. Nagpatuloy pa rin ito sa loob ng maraming buwan kahit labag pa rin ito sa kalooban ng kanyang papa at dahil doon ay gabi-gabi silang nag-aaway. Naapektuhan na rin sila ng bunso niyang kapatid nang dahil din dito ay nagsimula ng mambabae ang papa ni Yumi ng patago. Pero hindi nagtagal ang pambababae ng kanyang papa ay nalaman ito ng kanyang mama kaya ang mama niya ay nakikipaghiwalay na. At ang sabi ng kanyang papa ay nakikipaghiwalay lang ang nanay niya nang dahil sa may sumusuporta ng pinansyal sa kanilang pamilya. Tuluyan nang naghiwalay ang kanyang mga magulang at simula noon ay hindi na rin nagsustento ang papa nila sa kanya. Dahil nagkaroon na rin ng bagong ka-live-in ang papa niya kaya naisip ng kanyang mama na ipabarangay ang papa niya para mapilitang magbigay ng sustento. Nag-usap ang kanyang mga magulang sa barangay habang kasama ng kanyang papa ang bagong ka-live-in nito at napag-usapan nila na magbibigay ng 2,500 kada linggo. Paglipas ng 3 buwan ay doon pa rin sila nakatira sa bahay ng kanyang mga magulang pero nakahanap na ng bagong boyfriend ang kanyang mama. Nahanap niya rin ito sa isang dating app. Kaya nung January ng nakaraang taon ay sinabi ng boyfriend ng mama niya na lumipat na sila ng probinsya dahil mas okay kung malayo sila sa kanyang papa. Simula nang malipat sila ng probinsya, halos ang boyfriend na ng mama niya ang sumusuporta sa buo niyang pamilya dahil ang papa niya ay 1,000 piso na lang ang binibigay kada linggo at minsan ay wala pa. At ang pinakamasaklap pa ay pinagkakalat ng papa niya ang ginagawa ng kanyang mama at sinisiraan ito sa kanilang mga kamag-anak. Ginagamit din sila ng kanilang papa para makapanghingi ng pera sa kanilang iba pang kamag-anak o tulong kaya ngayon ay nagbabalak ang mama ni Yumi na kasuhan ng kanyang papa. At sa ngayon ay pumunta sila Yumi sa Maynila dahil darating na ang boyfriend ng mama niya at bibisita dito sa Pilipinas. Po isa ito sa mapili, wala lang po talaga akong mapagkwentuhan at hihingi na rin po sana ako ng advice. Hanggang dito na lang Ate Charis. Hindi ako masyadong sure kung kanino yung hinihingi niya ng advice kung para sa kanya ba o para sa sitwasyon nila ng mama niya. At dahil medyo bata ka pa, bibigyan na lang kita ng konting idea kung paano ba yung away ng mag-asawa. Kahit anong klase pa kasi yung maging problema ng mag-asawa, wala naman kasing ibang makakaayos niyan kundi silang dalawa lang. Kung choice na talaga nila na maghiwalay, wala na tayong magagawa dyan dahil hindi naman na sila pwedeng magsisihan dahil parehas naman silang may pagkukulang at pagkakamali sa isa't isa. Minsan kasi kahit mahal na mahal pa nila yung isa't isa, kapag yung galit na ang nangibabaw sa kanilang mag-asawa, wala na. Pero tayo namang mga anak, hindi naman masama kung susubukan nating magsabi sa kanila bakit hindi nila subukang ayusin yung problema. Kaya ang maibibigay ko lang na payo para kay Yumi ay panatilihin mo pa rin yung respeto mo sa parehas mong mga magulang. Huwag mo na masyadong isipin kung sino ba yung tama o kung sino ba yung mali dahil kahit saan mo bandang tignan, pamilya pa rin naman kayo. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya graduate ka na, Jenny Zonyo from Saudi Arabia, Jenilyn Saniel ng Davao, Borim Bao Jelly at Sofia Luardo Venus. Kaya yun lang. Like and share para alam mo namin bukas. Bye-bye!